Purikat ay isang vlogger influencer sa Philippines. So, nakapasok daw siya ng Dubai. So, sa susunod na travel niya, hindi na siya makakapasok kasi bawal na talaga yon. It's meant for meal identity birth certificate. Kasi ako, yung kumuha ako ng residence home Quezon City ID, tinanong din sa akin na yung mukha ko mukhang babae, pero yung aking ID ay male ang nakalagay. So, yung verification ng mga sexuality. Kung transgender ka naman, di ba nagpatanggal ka na ng penis o whatever, kailangan yung ano mo, document, bago na rin. Kasi mahirap talaga yun. So, ako kasi ang aking birth certificate, wala akong birth certificate kaya hindi ako makakuha ng passport. Kasi ang aking birth certificate nasunog. So, ngayon, kukuha ako, mayroon akong birth certificate yung kapiraso. Pero, ina-admit ko, walang record sa Masbate kasi sabi daw, yung nabubuhay pang nanay ko, hindi siya na-submit, na-abandon siya. Hindi siya na-submit sa post office. Tapos nila magkasal o birth ko na pinanganak, tinago lang siya sa box. Kaya, hindi rin makuha. So, ang gagawin ko, birth certificate registration ako para makakuha ng passport o whatever document ng Philippines. Mahirap gawin yun, di ba? Kailangan ko talaga ng pera. Di ba, sa government para magawa kong documents ko na hindi binigay sa akin ng government. Kasi mahirap talaga gawin. Alam, kailangan natin sumunod para tayo makalabas ng bansa. So, yun yung kay Purikat naman o whatever na marami na mga skills na pumapasok ng Dubai. You know what? Hindi naman bansa nyo. Kung sumisikat kayo sa Pilipinas, sa ibang bansa, hindi kayo uubra, kahit tigilin yung mga pride nyo na you're good and good whatever to enter versus foreign God will on you. Never acts behind changing your privacy securing protocol for airport capacity and government acts. Diba? Kaya, tama lang yun. Ibaban talaga yan si Purikat o whatever the Asian people or traveler to international Dubai. Diba sabi ko, I never behind for change for government and the body and religion you need and united because ang Dubai talaga at saka Christian ay magkalaban pagdating sa law about the God in Jerusalem and Israel. Hindi mababago yan. Yan ang pagsisimula ng end times and World War III. You always ignore and horrible about documents is problem rule about changing the world. So follow more and this click my subscribe to my YouTube channel. At saka yung pangalan ko, totoo kong pangalan yun. Pangalan ng tatay ko yun eh. Junior kasi ang tatay ko. Ako naman junior. Kaya JR talaga. Hindi ko naman binabago yun eh. Kasi hindi pa naman ako trans. Hindi pa naman ako nagpalagay ng boobs. Hindi pa naman ako nagpatanggal ng penis. Nagpipils lang ako. Kaya mayroon akong boobs na umuumbok sa katawan. Pero tinigil ko na rin kasi nakakaramdam ako ng mga side effect. So, ang ginagamit ko na lang, bra. So, change float for like Divine Mercy sa Virgin Mary. Parang ganun ang aking action is protected to my soul and then soul. Para maging huwaran tayo sa Panginoon. Hindi yung katanggap-tanggap. And I hear to respect this doctor, vlogger ba ito o influencer is speaking of the Purikat content creator in the Philippines. Puti ang side ni Queen Hera. At grabe, kung totoo lahat ng sinabi niya, ibang level ang pinagdadaanan nila lahat sa Dubai Airport. Kaya ngayon, hindi lang ako magbabasa, magre-react ako point by point. Kasi may mga parte na, teka lang, may sense, may red flag, may mali, may kulang, at may dapat i-explain. Philippine Airport issue. Una daw, sa Pilipinas pa lang nagsabi na si Queen, behave, behave. Pag sinabihan ka na ng kasama mo ng behave bago ka lumipad, ibig sabihin, hindi ito first time na may napansin silang attitude. Hindi mo sinasabihan ang taong calm kung calm talaga sila. At yung famous ako moment sa Philippine Immigration. Kung ako ang immigration officer at biglang may claim na famous ako, natural lang na i-check ko lahat kung famous ka talaga. Security din yon at doon pa lang nagsisimula na ang pattern. Pangalawa, airport behavior. Sabi pa ni Queen Hera,
Sa airplane, nagpapa-video na i-video mo yung landing ng airplane, chuchu-chuchu, ganon. Kaso, hindi na videohan. Tapos may pasabi siyang laro, galit-galitan, ganon. Tapos sumigaw pa daw ng "Welcome to Dubai!" Paglapag pa lang. Mga ka-MP, real talk. Kung may attitude ka na sa eroplano pa lang, sa ibang bansa pa, hindi na talaga maganda tingnan. Kahit pa hindi ka pinagbabawal sumigaw, ibang dating yan pag hundreds of passengers ang nandyan. At kung ikaw ang kasama, mauubusan ka talaga ng pasensya. Gets ko si Queen Hera dito. Nakaka-stress talaga. Pangatlo, girls CR issue. Crucial talaga. Now eto, sa girls CR daw siya pumasok. Sa Dubai airports, CCTV is everywhere. Kahit saang airports pa yan. Japan, America, even Philippines. React ko, eto ang pinakamalaking factor ng buong kwento. Kahit saan ka pumunta, Japan, Singapore, Middle East, ang restroom rules strict. Automatic i-flag kapag may gender mismatch sa passport. Lalo na kung ayaw mag-behave. Hindi ito about soji. Hindi ito about discrimination. Ito ay airport security protocol. Kahit sino ma-flag kung may potential security inconsistencies. Pang-apat, this is national security. According to Queen Hera, hindi pa sila nakarating sa immigration officer, immigration counter, na harang na sila sa likod ng pila. At sinabi daw, this is not about the outfit, this is national security. Kung totoong sinabi yan, mahirap yan. Hindi yan level na pwedeng mag-sorry lang, okay na. Pag pumasok ang word na national security, ibig sabihin, kung may nakita silang violation sa conduct, behavior, or identity rules, hindi ito maliit na bagay. Panglima, the ban. Ang sakit pakinggan, pero sabi daw sa kanya, do not ever come back to Dubai again. Mga ka-MP, hindi sila magbibigay ng ban kung walang security trigger. Hindi yan ginagawa ng immigration officer dahil lang sa outfit. Kung 100% igat ka, hindi ka ibaban kung attitude lang. May nakita silang breach or wrist. Period. So, eto ang takeaway ko. Kaya kung tatanungin ako, kung based sa kwento ni Queen Hera, eto ang summary ko. May behavior issue, may confusion sa identity versus passport, may violation sa restroom protocol, may CCTV monitoring, may security trigger, at may official action, hold plus sent back. At again, hindi ako nag-aakusa. Hindi ko sinasabing 100% ito ang nangyari. I'm only reacting on Queen Hera version. Kaya mga ka-MP, mga ka-DDS, kung totoo ang side ni Queen Hera, FW, try. Ang totoong lalaki, hindi papatol sa bakla yung pinanganak na may titi. Kahit papaputol pa yung titi mo, hindi kami papatol sa'yo dahil hindi ka babae, dahil straight kami, totoong kaming straight. Para sabihin mo, woman dating a straight man in the Philippines, that's no longer true. The fact na pumapatol siya sa bading, hindi yan straight. May titi kang pinanganak, hindi ka babae. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, di sana hindi ka naging bakla. Eh, nagagalitan ko yung mga entitled na bakla. Masama kasi entitled na bobo pa eh. Feeling nila tama sila. Pinipilit nila yung gusto lang. Tama yung punta sa Dubai. Yung content creator na nagpunta sa Dubai, pinapasok ba sa Dubai? Hindi. Kasi bawal ang bakla sa Dubai. Hindi nyo pwedeng ipilit ang agenda ninyo sa ibang bansa. So viral na viral ngayon si Doc Ron at yung isang trans woman na nagsasabi doon sa video niya sa TikTok na POV, life as a trans woman, dating or having a or married yata in a straight guy in the Philippines. At viral din si Doc Ron doon sa sinabi niyang komento tungkol doon sa isang member ng LGBTQ na nagkaroon ng problem doon sa Dubai immigration. So ngayon sa video na to, sasabihin ko ang opinion ko tungkol sa mga viral na topic ngayon na to. But first of all, magkaroon muna tayo ng context. Ano nga bang nangyari? So nag-upload si Doc Samaniego, Doc Ron Samaniego. He claims to be the LeBron James of the physical therapy in the Philippines. The LeBron James physical therapy in the Philippines. Sikat na sikat sa TikTok, sa Facebook dahil sa kakaiba niya magsalita. Talagang LeBron James, the GOAT, sabi ng mga followers niya. Ngayon, gumawa ng video ito si Doc Ron tungkol dun sa isang comment niya tungkol dun sa trans woman na POV, life
as a trans woman, relationship yata, being married to a straight guy. Kaya nagbigay ng komento ito si Doc Ron, sabi niya dun sa unang video niya, sabi niya, akala ko si Pia Wurtzbach, yun pala bading, sabi, ganun pagkakasabi ni Doc Ron. Sabi niya, hindi ka nakikipag-date or having a relationship with a straight. Kasi pag pumatol sa'yo yan, tapos bading ka, automatic, hindi na yun straight na guy. Automatic, bading na daw yun, according to Doc Ron. Ngayon, maraming nagalit na members ng LGBTQ community kasi wala daw respeto si Doc Ron, gano'n. Bakit daw gano'n? Mali daw siya. Ngayon, palaban pa rin itong si Doc Ron. Kasi kung kilala mo na si Doc Ron sa TikTok, gano'n talaga yung ugali ni Doc Ron. At dito sa Facebook, straight talaga siya magsalita, direkta. Sabi ng iba, doktor, pero ba't gano'n magsalita? Para naman kay Doc Ron, yung pagiging professional ay wala sa salita. Kasi sabi ng iba, professional ka, ba't ganyan ka magsalita? Doktor ka. Sabi naman ni Doc Ron, yung pagiging professional ay wala sa salita. Kung pasyente kita, sasabihin ko sa iyo yung totoo. Hindi yung mabait ako sa iyo, pero lulukuhin kita at peperahan. Sabi niya gano'n. Now, nag-viral siya. Marami nag-comment sa kanya, mass report. At the same time, today, nag-viral din siya dun sa sinabi niya dun sa member ng isang LGBT community na nag-viral dun sa airport kasi hindi pinapasok tapos nagka-problem yata kasi dun sa identity niya na kasi hindi, iba yung male siya tapos yung ID niya, iba yung mukha niya doon tapos sa kadamit babae siya tapos yung mukha niya babae. Isabi naman itong member ng LGBTQ na nagkaroon ng problem dun sa Dubai, immigration, ay mukha raw kasi siyang babae. Ngayon, inahanap ko tong video ni Doc Ron, dinilit niya na yata kasi ilalagay ko sana dito. But anyways, hindi ko alam. But anyway, ngayon, dun ang viral ngayon ni Doc Ron, kaya siya nag-viral. Ngayon, maraming umaatake kay Doc Ron na mga members ng LGBTQ. Siguro hindi naman lahat, no? So, ipapaliwanag ko ngayon dito yung opinion ko. Pero bago ang lahat, gusto kong linawin na marami akong kaibigan na members ng LGBTQ, mga bading, maraming akong hinahangaan din na bading at maraming matatalino at talented na bading na friends ako ng friends ko, classmates ko, kasama sa trabaho, etc. Nung nagtrabaho din ako sa call center. So, I respect all of them. Sabi nga ni Doc Ron, hindi raw siya galit sa bakla. Galit daw siya sa mga entitled na bakla. Yung konting ano lang ay sensitive daw pag sinabi daw ayaw tanggapin yung katotohanan. Yun yung paliwanag ni Doc Ron. Sabi nga ni Doc Ron, marami siyang kaibigan na bading. Pero hindi naman daw ganyan, hindi raw entitled. Ang galit lang daw siya sa mga bakla na entitled. Doon sa mga gusto talagang sabihin na babae sila kahit hindi naman biologically, di ba? Ayaw tanggapin yung katotohanan. Doon si Doc Ron galit. Yun doon sa mga balat sibuyas daw. Meron din nagtanong kay Doc Ron, ba't galit ka sa Bisaya? Sabi ni Doc Ron, hindi ako galit sa Bisaya. Nang-aasar lang ako sa Bisaya kahit half Bisaya ako. Kasi parang ganun din ako magsalita sa niggas. Kasi parang walang pakundangan. Sinasabi niya na yun kasi parang wala lang sa kanya yon. So, combination daw, pangit daw yung combination. So, panoorin nyo lang yung video ko anong explanation niya doon. Pero, yung sa tingin ko dito, ang opinion ko dito ay tama naman si Doc Ron, hindi doon sa pagkukutya or ano, pero yung sa sinasabi niya na doon lang tayo sa katotohanan. Diba? First of all, I respect all the human beings, kahit ano ka pa man, diba? Pero, ang sinasabi ko lang dito ay I respect or I believe na tama si Doc Ron pagdating sa katotohanan, 'di ba? Masakit yung katotohanan eh. So, marami naman kasing nag-comment doon na may nag-comment kasi doon na bading ako pero hindi naman ako entitled na ganyan, 'di ba? So, kung babae ka, in my own opinion, kung babae ka, kung lalaki ka, lalaki ka. Ang nangyayari kasi doon sa Amerika kapag masyado nang nagugulo yung utak ng mga tao. Ngayon dito, pag hindi natin sasabihin yung katotohanan at masyado tayong defensive or tatahimik na lang tayo, magiging American na rin tayo. Hindi na natin alam kung ano yung male, female, ganun. Ang point ko dito is, sinasabi lang ni Doc Ron kung anong nasa isip niya. Siyempre, hindi mag-agree yung tao, madaming magagalit. Pero ganun yung personality niya, kung follower ka niya, talagang ganun yun. Ang maganda lang dito kay Doc Ron, nung hindi naman ako agree sa lahat ng behavior niya or what, diba, sa lahat ng sinasabi niya. Pero gusto ko lang yung sasabihin niya kung anong nasa isip niya. Sasabihin niya na pag piniperahan ka ng doktor, mali yan, di ba? At least yung mga scammer, yung tinatawag niyang medical sindikato sa Pilipinas, nabubulgar, di ba? Masakit yung sinasabi niya. At ako minsan, sabi ko parang Bisaya din ako eh. Pero ibig ko sabihin, nabubulgar, di ba? Kahit totoo man yan or hindi, sinasabi niya yung sa isip niya kung ano yung totoo. At nalalaman natin. Pero hindi ako ayoko nung inaatake natin yung mga ibang members ng LGBTQ. Pero sa kanya yun, alam niya yung ginagawa. Yung sa kanya lang, wag lang daw maging entitled. Pero marami siyang kaibigan na bakla. Marami din akong kaibigan na bakla. Pero
doon sa mga entitled, yun yung nagiging problema doon. Na kung sasabihin mo na babae ka, di ba? Babae lang siguro yung nararamdaman mo. Pero biologically, hindi natin pwedeng i-defy yung science, yung biology. Ang lalaki ay lalaki at ang babae babae. Ngayon, pag yan ang gusto mo, we will respect you, di ba? Respeto, yun yung kuwan mo. Pero hindi mo pwedeng i-defy yung science, yung biology. Nasasabihin mong male ka. Trans ka, ganun. Pero hindi naman siguro maganda na talagang asarin ka. Pero ganun yun. Now, when it comes to my opinion about Doc Ron, I think marami talaga magagalit sa kanya. Continuous pa yan. Pero marami ding humahanga sa kanya. Pero ayaw ko kasi masyado ng topic doon about sa bading topic. Pero mas gusto ko yung topic ni Doc Ron pagtungkol doon sa mga medical sindikato sa Pilipinas. Binubulgar niya yung mga scam ng mga hospital at doktor sa Pilipinas. Hindi naman lahat, pero maraming scam na corruption, yung doktor, bibentahan ka nito, hindi mo naman kailangan, di ba? Seryosong usapan kasi to sakit to, health mo to Pero pag merong doktor na ini-scam ka, bihira lang tayo makakita ng tao na ganito, na talaga sasabihin niya, ay, kasinungalingan yan, hindi mali yan. Makikipagdebate siya, di ba? Pero pag yung taong kaharap mo professional daw magsalita, malumanay, ayaw magsalita, paano natin malalaman ang katotohanan? Di ba? You may not like the way this guy talks, di ba? Nagmumura. Pero doon lang natin malalaman ang katotohanan sa isang tao na walang preno magsalita. Kung mali siya sa tingin ng ibang doktor, di magdebate sila. Di ba? The truth is like a lion. You don't have to defend it. It will defend itself. Malalaman yung katotohanan kaya katulad ng nangyari sa corruption. So, at the end of the day, I respect Doc Ron. I believe he is the LeBron James of the physical therapy in the Philippines. Diba? The LeBron James, the GOAT. Doon lang naman sa mga bading, I respect ko din kayo lahat, marami akong kaibigan. So, wag lang kayong masyado magpa-apekto. So, part yan ng content, marketing strategy sa TikTok or sa Facebook. Wag tayong masyadong maging ma-pride at ego at maging emotional. So, pakinggan nyo kung sa tingin nyo may point yung sinasabi niya. Kasi sabi niya, hindi naman siya daw galit sa bakla. Maraming ang follower na Bisaya si Doc Ron pero hindi nagagalit dun sa sinasabi niya, Bisaya ka. Kasi ganun talaga sa social media, sa flip-top, asaran, may basher dyan. Kahit ditong video na to, maraming comment dyan, bobo ka, magmumura, etc. So, we don't need to be safe. We need to be strong nowadays. Diba? Dati nga suntukan, diba? Yun, psychologically, murahan, etc. Now, we have to be mentally strong. Di ba? Huwag kayong magpapasyadong react. Kung sa tingin nyo, you need to be respected din. Ignore, di ba? Or act na katulad nung nangyari doon sa Dubai. Sabi nung kasama nung babae na kasama niya yung bading doon sa Dubai, ang ingay daw. Di ba? So, paano ka re-respetuhin? Di ba? Dinadamay mo kasi yung ibang member ng LGBTQ na respeto sila the way they act, their behavior, matatalino, professional, di ba? So, hindi naman lahat entitled, hindi naman lahat bastos. Pero yung mga nagre-react dito kay Doc Ron, yun yung mga, alam mo, masyadong entitled or, di ba, sila yung mga bastos. So, it's not about kung lalaki ka, babae, tomboy ka, o bakla ka. It's your attitude that will determine kung irerespeto ka ng kapwa mo tao. So, yan lang po. Maraming salamat mga kapatid. Ang totoong lalaki, hindi papatol sa bakla yung pinanganak na may titi.